Mga nanay, tanong ko kayo, kinakausap niyo ba yung mga anak niyo tungkol sa sex? Hindi. Hindi dapat hindi. Dapat oo. Pero dahil nahihirapan tayong mga magulang, pag-usapan to. Kaya gusto namin sana part of the curriculum ng reproductive health eh. But not all schools nag-reproductive health na. So tignan niyo yung mga paaralan dito kung sila ay nagbibigay na reproductive health. Alam mo kuya, hindi lang natin pregnancy. Tumataas ang HIV. Dahil sa sex ng boy on boy. Hindi yun ang boy on boy. Yun ang nagiging laganap yan. Kaya tumataas ang HIV. Kaya sana sa pamamagitan nyo, baka we can go around the schools to give reproductive health training. Kasi kung ayaw nyo pag-usapan ang sex sa mga anak ninyo, realidad na doon. You really have to. You really have to. Kaya na dapat pati yung supplies, alam ko sa debate sa Catholic Church, kaya lang sa health centers, it is really necessary na meron tong pills, meron tong condom, at meron na pagtatanungan. Kasi dahil laganap na sa Facebook, social media, lahat, may Viva Max, ang dali-daling manood ng mga bata. Matututo sila eh. Hindi natin kakausapin bilang mga magulang. Tapos hindi natin tuturuan ng tama. Eh, mapipigilan di ba? Siyempre, number one, pigilan. Eh, mababatayan nyo ba 24/7? Kaya takutin nyo, turuan nyo, kausapin nyo. Kasi hindi nila alam na pag ginawa nila yun, susunod lang yung babae sa kung mahal mo ko, patunayan mo. O hindi nila alam yung pagpapatunay na yun, kaya dito yung things, buntis o sakit. They destroy their future. Kaya you should be honest. Wala na eh. Bilang mga magulang tayo, palakasan na lang ng loob yan. Ako yung anak ko 22, tinatabihan ko talaga yan. Anak, talagang tatabihan ko siya. Kesa magsisiyaw ko bilang nanay. Eh, kaya ko magkaroon ng 10 years old na buntis na anak. Baka mamatay ako. Diba? So, labanan kayo bilang leaders. Number one, advice ko sa inyo, labanan nyo. Usapin nyo na, uriratin nyo na yung anak nyo. Kesa magsisiyaw sa huli. Hindi tayo pwede magbulag-bulagan, magpingi-pingihan na nangyayari ito. Diba? Pero, pwede natin gawin sa mga schools. Kung kami po ay sasamahan nyo sa mga paaralan, we can give trainings to schools to teach them. If you don't want to teach them about sex, dapat yung reproductive. Hindi naman sex per se, it's reproductive health. That doing that can actually lead to consequences na buong buhay nilang pagsisisi. Diba? Okay. Livelihood, hindi ko gusto ang ALS dito. So yun ang isang alternative for them. Malakas ba ang ALS dito? So syempre, kung bata sila, I suggest they really finish their schooling. Pwede namang through house sa bahay. Kung may ALS dito, pwede silang mag-aral through the alternative learning system. So isa yun sa ano, so that they can finish their studies. Okay, thank you very much, Kong. Requesting po Kong pwede tatabi kay Kongber. Okay, since we're starting our press conference o ang interaction po sa atong mga coordinators ng ikan sa lain-lain ng mga munisipyo,